Thank you, Cafe Min, no? Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? Except sa mga DDS. Hindi kayo kasama sa pagbati ha, yung mga dilis ha. Na nagrally dyan sa Cebu pero nilangaw. Wait lang. Yung grupo nila Mike Defensor, itong laos na ito na hindi naman nanalo sa Quezon City, walang tigil. Panay ingay. Nag-motorcade sila dyan sa Cebu. Alam mo kung bakit? Tignan mo talaga kung anong klase ng ugali itong mga tao na ito. Parang hindi mga Pilipino. Meron pong ASEAN event dyan sa Cebu. Association of Southeast Asian Nations. Marami pong mga opisyal mula sa 11 bansa nandiyan sa Cebu. May tourism forum dyan. In fact, nandyan nga si First Lady. Itong grupo ni Mike Defensor, itong mga dilis na to, magsusumbong daw po sa ASEAN leaders. Kasi yung tatay nilang karton, kinidnap daw ng Marcos administration. Wala talaga sa tamang pag-iisip itong mga to. Pero, kinarma. Alam mo kung bakit? Nilangaw. Nilangaw. Basta sinabi mo talagang DDS rally, katumbas niyan langaw. Kahit ano pang gawin ninyo, nilalangaw yung rally ninyo. Alam mo kung bakit? Sawang-sawa na ang taong bayan sa rally ninyo. Distraction lang yan. Panggugulo nyo yan. Noon naiintindihan pa natin kung para saan yung rally eh. Pag-i-express yan ng grievance. Pag-i-express yan ng sentimiento. Pero pansinin nyo, itong rally ng mga dilis na to, paulit-ulit na wala namang sense. Kung si Mike Defensor nasa tamang pag-iisip, magrarally ba sila dyan at ang ipapanawagan nila itong korupsyon? Galit sila kay Marcos. Kasi si Marcos daw yung puno ng korupsyon. Pasensya na sa term pero isa kang tanga. Paano siyang naging puno? Siya nga nagbuklat niyan ng libro na yan. Yang kalokohan na yan. Siya nga yung nagdeklara ng war on corruptions. Mismong sa Kongreso. Kaya maraming umaaray. Maraming nagpupondo dito sa mga rally ng mga bulok na DDS. Hindi naman lahat ng DDS bulok eh. Pero marami bulok eh. Mga dilis. Yung tawag natin dyan mga dilis. Pinupondohan niya ng mga kontraktor na nasa pool. Mga kontraktor na mahina ang kita ngayon dahil nabulgar ni Marcos yung kanilang kalakaran ng korupsyon. Exhibit A, Mike Defensor. Si Mike Defensor, sa mga taga Marikina, taga San Mateo, taga Montalban, Jessa Rodriguez, no? Antipolo. Yung matinding pagbaha, resulta ng pagkakwari ng kumpanya nitong Defensor. At isipin mo ha, DENR Secretary yan, ni Gloria, Department of Environment and Natural Resources. Dapat nangangalaga sa kalikasan. Nangangalaga sa natural resources. Kaya kang kalihim ng DENR. Pero anong ginawa ni Defensor dyan? Naku po, pag alis sa pwesto, andyan na, may negosyo na ng pagkakwari. Pagmimina, binungkal yung kabundukan. Yung matinding pagbaha noon sa Marikina, matinding pagbaha sa San Mateo, Pasig. Paano? Binungkal nila yung kabundukan dyan sa Rodriguez Rizal. Kahol ng kahol. Itong si Defensor, dami namang kalokohan. Rally kayo dyan, nilangaw kayo dyan. Basta DDS rally, langaw talaga yan eh. Pakita ko sa inyo. Tinan yung taong yan. Diyan daw sila nag-rally, motorcade. Nakasuot pa sila Ano suot nila? Plunder Mastermind. Tawagin mo si Marcos na Plunder Mastermind. Nakikita nyo yan? Yung damit nitong mga bugok na to. Plunder Mastermind si Marcos. Nakikita nyo rin kung kailan yung taong dumating? Wala, nilangaw. Kasi sawang-sawa na sa ginagawa ninyo. Ang masaklap pa, nahuli pa yung ibang nagrarally. Kasi motorcade mga nakamotor The obstruction. Walang permit. Saan ka ba naman yan? So kapag sinaway kayo, utak dilis talaga Gamunggo yung utak
Wala kayong permit, nag-motorcade kayo, nag-rally kayo, wala kayong permit. Sarili nyo lang ang iniisip ninyo. Hindi nyo man lang in-inform yung local government unit para nagkaroon ng rerouting. Gusto nyo lagi kayong nasusunod. Gusto nyo kayo lagi yung tama. Kapag sinita kayo, wala kayong ginagalang na pulis. Wala kayong ginagalang na regulation. Masusunod kami. Kasi dilis kami. Kami ang masusunod. Alam mo tawag dyan? Bargas. Ugaling bargas. Nag-motorcade kayo, walang permit. May event dyan. Nakakagalit talaga itong mga to eh. May event ng ASEAN dyan. Hindi yan event ng Pilipinas. ASEAN yan. Mga leaders mula sa iba't ibang bansa sa ASEAN. Singapore, Malaysia, Brunei, Thailand, Lao PDR. Ano pa? Timor-Leste, kasama na. Definitely Pilipinas. Indonesia. Iba't ibang leader mula sa ASEAN. Diyan pa kayo manggugulo. Anong ibig sabihin? Bakit importante yung permit? Nakakahiya. Total, yun naman ang objective nila na Mike Defensor, ipahiya yung Pilipinas. Nakakahiya. May mga delegates mula sa iba't ibang bansa mata-traffic. Kasi may mga bugok na nag-motorcade, nag-rally, nang walang paalam, nang walang permiso. Pwede nyo gawin yan eh. Doon kayo sa park. Sa park? Ba't nafa-park tayo? Doon kayo sa park. Huwag kayo sa kalsada. Diba? O kung nag-abiso man lang kayo sa local government dyan sa Cebu, sana natulungan kayo. Sana naglagay ng mga pulis dyan, naglagay ng mga traffic enforcer dyan para ma-minimize yung traffic. Ma-reroute yung traffic. Kayo wala kasi wala kayong sinusunod na batas. Wala kayong sinusunod na regulasyon. Kung anong gusto nyo, gagawin ninyo dahil utak dilis kayo eh. Tama ba yan? Ngayon, hinuli yung ilang mga motorista kasi obstruction eh. Nakaharang sa kalsada yung mga motor. Hinuli. Galit na galit si Defensor. Itong mama na to, galit na galit. Bakit daw po hinuli? Bakit kinakailangan hulihin? Sir, obstruction nga eh. Kaya hindi ka nanalo naging mayor eh. Kaya hindi ka binoto ng mga taga Quezon City eh. Kasi walang isip eh. Obstruction nga. Hindi mo ba naiintindihan yan? Hindi mo rin ba naiintindihan na may event ang ASEAN dyan sa Cebu? Sinabay nyo pa yan? Sarili nyo lang iniisip ninyo. Gusto nyo talaga ipahiya itong gobyerno? Ipahiya itong bansa na yan? Isa pa. Yung nahuli na ng mga riders. Alam mo kung ano yung dahilan nila? Kumakain lang daw sila. Anong klaseng palusot yan? Nahuli kayo dahil yung mga motor ninyo, nilagay nyo sa kalsada. Hindi nga sa gilid sa kalsada. Tapos, nang hinuli na kayo, idadahilan nyo, kumain lang kami. Huwag nyong kunin yung motor. Obstruction nga eh. Talaga tong mga to. Di ba nag-iisip tong mga tao na to? Anong klase pumasok sa kukote ng mga taong ito? Sarili nyo lang iniisip nyo. Wala na kayong pakialam sa bansa. Palpak talaga itong mga dilis na to eh. Pakita ko sa inyo. Sarili lang ang iniisip. Si Mike Defensor ayaw tumigil. Payang-paya ka na sir. Laos ka na oh. Magkano ba nawala sa'yo? Milyones nawala sa negosyo mo. Dahil sa pagbubulgar ni PBBM ng korupsyon. Inquirer.net. Motorcade calling for Marcos resignation. Asked to coordinate with LGUs. See? Hindi kayo nag-coordinate. Sarili nyo lang iniisip ninyo. Wala kayong pakialam sa mga opisyal ng Cebu. Wala kayong pakialam sa mga tao ng Cebu. Yung mga maiipit sa traffic dahil hindi coordinated yung rally ninyo o yung motorcade ninyo, hindi nyo ba inisip yan? The Philippine National Police on Wednesday urged organizers of planned motorcade calling for the resignation of President Ferdinand Marcos Jr. to coordinate with local government units. Hinarang sila ng mga pulis eh. Tapos galit na galit sila sa mga pulis. Bakit daw sila hinarang? Yung mga tangang DDS naman, mga tangang dilis, galit na galit din. Yung karapatan daw nila. Alam nyo, yung freedom of speech ninyo, yung ginigit ninyo sa Constitution natin, Article 3, Section 4.
yung freedom of speech, yung freedom of expression, hindi yan absolute. May limitasyon yan. Kung nakaka-distract ka sa taong bayan, hindi na freedom of speech yan. Kung na-distract mo yung traffic, kung ginulo mo yung mga events, international events, hindi na freedom of expression yan. Pang-abuso na yan. Huwag niyong kasanayan yan. Para kayong si Jason Sa eh. Para kayong si Tiglao. Actually, pare-pares kayo ng karakter, mga dilis, no? Former anak kalusugan party list representative, Mike Defensor. Tinan mo, naging party list pa to. Hindi naman marginalized yan si Mike Defensor. Ginamit lang yung anak kalusugan. Was among those who announced the planned motorcade set for 2 p.m. on January 31 along the Epifanio de los Santos Avenue sa EDSA. Hiwalay pa to sa Cebu, ha? May rally pa sila sa 31. Ito yung tinutukoy dito. Kay Chavit Singson din naman to. O yan na naman kayo, yung ginawa ninyo sa Cebu, gagawin nyo na naman dito sa EDSA. Diyan kayo sa Quirino Grandstand. Total freedom of speech, freedom of expression na ginigiit ninyo, diyan kayo sa Grandstand, malaki yan, punuin ninyo. Diyan kayo sa Liwasang Bonifacio. Huwag kayong manggulo sa EDSA. Huwag kayong mag-cause ng traffic sa EDSA. Dahil marami kayong idadamay. Maraming matitino na naghahanap buhay, lumalaban ng patas, bumibiyahe na nga yan ng 2-3 oras, balikan, dadagdagan nyo pa. Dahil magrarally na naman kayo dyan. Sarili nyo na naman ang iniisip ninyo. Wala na kayong pakialam sa mga dadaan dyan sa EDSA kahit magkabuhol-buhol na yung traffic. Bugok talaga itong mga to eh. We respect everyone's right to peacefully assemble, but we remind organizers and participants to coordinate with local authorities and follow existing laws and ensure everyone's safety and the smooth flow of traffic, sabi ni Philippine National Police Public Information Chief Brigadier General Randolph Tuanyo sa kanya pong mensahe sa mga reporter. O baka sabihin ninyo, ginigipit kayo ng PNP. Sinabihan lang kayo na mag-coordinate sa rally nyo sa January 31 dyan sa EDSA. Baka iba na naman palabasin nyo dyan. Ibang kwento na naman yan. Aping-api na naman kayo. Kasi alam mo style nito mga to, mga bugok na to. Magbibideo magla-live oh. Oh, mga kababayan, tingnan nyo yung mga pulis sa likod namin oh. Hinaharang kami. Nagpapahayag lang kami ng aming freedom of speech, ng aming freedom of expression. Pero hinaharang kami ng mga pulis. Yan yung narrative nila. Yung mga bugok na nanonood, naniniwala. Grabe talaga itong Marcos administration, oh. Nagrarally lang, ginigipit, oh. Pero hindi nila sinasabi sa live nila, wala silang permit. Hindi nila sinasabi na hindi sila nag-coordinate sa LGU. Hindi nila sinasabi na nanggugulo sila sa lugar. Hindi nila sinasabi na lumala yung traffic dahil sa rally nila. Mga bugok talaga. Pasensya na kayo, ang dami kong mga curse words ngayon. Dahil pikon na ako sa mga bugok na to eh. According to a poster shared by Defensor on the social media, the motorcade is expected to have 2 assembly points. One along White Plains Avenue sa Quezon City and another one at the SM Mall of Asia dyan po sa Pasay. Wala kaming pakialam. Mag-coordinate kayo sa LGU. Kung Quezon City man yan, o sa Pasay government man yan, makipag-usap kayo para hindi kayo nakakaabala. May ibang tao rin na gustong mabuhay. Gustong mabuhay. Hindi maabala sa gagawin ninyo. Ginawa nyo na yan eh. Pinuntahan ba kayo? Di ba hindi? Nilangaw nga kayo eh. Kasi wala nang naniniwala sa inyo. Bakit ayaw nyo ba tumigil? Malaki na ba nawawala sa mga negosyo nyo? Chavit Singson? Mike Defensor? Malaki na ba nawawala? Dahil nabulgar yung mga korupsyon sa flood control? Kaya gigil na gigil kayo, mapatalsik agad si Presidente para maibalik ulit yung negosyo ninyo, yung kalakaran ninyo. Ano, sabit kayo no? This will be a coordinated and peaceful show of unity, calling for accountability in the resignation of Marcos, Defensor said in a caption of his post. Alam mo, Mike Defensor, magpahinga ka, alam mo, di ba? Chillax ka, takbo ka ulit ng mayor ng Quezon City, baka manalo ka pa. Kaso wala eh. Natalo yan, definitely si Joy Belmonte, wala kang kalaban-laban dyan kay Joy Belmonte. Oh, tapos na yung term ni Joy Belmonte. Magti 3 terms na siya. Tapos na, bawal na tumakbo sa pagka-mayor. Pahinga ka, takbo ka ulit sa pagka-mayor, tingnan natin kung gusto ka ng tao.
Hindi yung ganitong gagawin mo, distraction. Nanggugulo ka. Sana makulong. Hintay lang kayo dyan. Mukhang may makukulong. Anyway, sige, komento ang inyong mga opinion, mga gusto nyo sabihin, inyong mga reaksyon. Ilagay dyan sa ating comment section para mabasa po ng iba nating mga ka-coffee. May mga ka-coffee tayo na sa Facebook, hindi pa po naka-follow. Pasuyo na lang ka-coffee, please. Like nyo lang po or follow, click nyo lang po yung follow. YouTube subscribe, TikTok subscribe po kayo. And again, magpapasalamat po ako sa ating kape, ang Cafe Min. Thank you po dito sa Cafe Min. Ito po healthy na kape dahil may malunggay at mangosteen extract at stevia pa yung ginagamit. Perfect sa mga acidic at sa mga diabetic. Kung interesado kayo, link nandyan sa comment section at sa description box. O siya, ako'y magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Magkita-kita tayo sa aking susunod na video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.